May sinasabi si Daryl Yap, putragis tong Daryl Yap, no? Absat. Patalastas lang muna, wait lang. Ano ba yan? O yan. Punta na tayo sa topic, Mabsat. Alak kamote. Ito. O sige. Ito nilabas ng West Philippine Sea 3 hours ago. Pero hindi ko sure kung matagal na to. Pero real talk to. Sa gitna ng paghahanap ni Senador Rodante Marcoleta ng last week pa ba to? Pero bakit 3 hours ago lang nilabas ng West Philippine Sea? Wait lang, bawasan ko yung background music natin. Yan, para marinig nyo yung... Yan, okay na yan. Sobrang hina lang para... Okay, lights, camera, action! Sa gitna ng paghahanap ni Senador Rodante Marcoleta ng mapang nagpapakita na may West Philippine Sea, naglabas ng mapa ang ahensya ng gobyerno. Agoy! Actually, nakita ko to yung sa reporter ng GMA na isa, yung lalaki, yung pumunta mismo sa Kalayaan Island. Talagang nag-interview siya, di ba? Kaya nakita natin yung yung mga hinaing ng mga taga-Kalayaan na talagang bakit naman ganun si Senator Marcoleta. Pumunta siya dito. Kaya nga niyaya siya ni Commodore. Kaso, bago daw pumunta doon, magdebate. Kaso sa debate, ang dami niyang hiling. Nung kinasaan siya ewan ko kung matutuloy pa. Ang daming palusot Mukhang ayaw na kasi alam nang sukol na siya Basta pag nasusukol si Marcoleta, wala na. Nag-iiba ang ihip ng hangin. Wala daw siyang sinabing ganun. Tragis. Na nakatokang gumawa ng mga yan. Pati mga coordinate na hinahanap ni Marcoleta na ipasa na sa isang... Marcoleta, paano ba yan? Mga coordinates, mapa, ginawa na nila noon pa, 2012 ba? Ang international body noon pang 2009. Ay, 2009. Putragis, nako po, putra. Diyos mio Marimar, nako po, Marcoleta. Nakatutok si Joseph Morong. Ayun, si Joseph Morong. Yan yung sinasabi ko kanina, guys, na reporter ng GMA na pumunta doon mismo. May napanood akong segment niya as in yung buo. In-interview niya yung mga nandun. Tapos nag-tricycle sila kasi meron yung open tricycle, yung may motor tapos may side, yung parang sa baboy. Yung nalagay yung baboy, parang ganun lang. Doon sumakay si Morong, yung reporter tsaka yung cameraman. Tapos naglibot-libot sila, gamit lang yun. Tapos yun, nalaman nga natin na ganun nga, medyo hindi maganda ang kanila pakiramdam nila kay Marcoleta dahil sa pangyayaring yan. Hinanap muli ni Senador Rodante Marcoleta ang mapang nagpapakita ng West Philippine Sea na tatanggapin ng buong mundo. Kung meron aniya ay dapat itong isumite sa United Nations kasama mga coordinates at mga hangganan para kilalanin ng ibang bansa. Putrakes, baka mamaya wala naman akong sinasabi na naghanap ako ng coordinates. End time, Yuki, Elvira G, baka sabihin niya, wala akong sinabang hinahanap ko yung coordinates. Magulat na lang tayo sa susunod na araw, ganun na sabihin niya. Kasi kapag ganitong nasasaplak na, wala na. Tinatanong ko lang na yan. baka ako yung talagang West Philippine Sea. Bakit nung dinrowing ninyo, hindi nyo sinama yung Kalayaan Island Group? Pagkatapos sasabihin nyo, ako ang gustong maghiwalay ng Kalayaan Island. Ipinakita ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang Paktay ka, Marcoleta. Yan, pinakita na nila. Philippine Administrative Map. Dito nakasulat sa katubigan sa silangan ng bansa ang pangalang West Philippine Sea. Boom! Nasa silangan naman ng Palawan ang Kalayaan Group of Islands. Kung nasaan ang Pag-asa Island kung saan nakilala ko ang ilan sa mga 500 residente ng Ayan, nakilala niya mismo. Napanood ko yun isla. Sabi ng NAMRIA, taong 2012 pa, formal na ginagamit ng Pilipinas ang pangalang West Philippine Sea sa you see, 2012 pa. So meaning 13 years ago. 14 years ago. Marcoleta, ano na? lahat ng publikasyon ng gobyerno. Nakalagay din ito sa lahat ng mga... At tumahapsat to, dahil naglabas na ng ganito ang ulat ng GMA, tsaka tong reporter na to, putragis, hindi ko alam kung matutuloy pa yung
matutuloy pa yung debate nila. Ito sampal na sa kanya, oh. Ito na yun, eh. Tragis. Mga opisyal na mapa at charts ng gobyerno. Kabilang dyan ang mga nautical charts na ginagamit sa pagpapalaot na ayon sa NAMRIA ay nakasumite sa mga international technical bodies tulad ng International Hydrographic Organization o IHO. Katunayan, 2009 pa yan na isumite sa IHO ayon kay Senator Francis Tolentino. Pati si dating Senator Tolentino. Nasoplak din. Nako daw, sinoplak din niya si Rodante dito, putragis. Unahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law at Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Laman-an niya ng mga coordinates at hindi kailangan may nakarehistrong West Philippine Sea. There is no such thing as registry of seas. Walang listahan, walang talaan ng dagat. IHO has never been mentioned by UNCLOS. Wala. IHO is just a technical support organization. Nire-register na. Ako, kukontra na si Marcoleta. Hindi pwedeng technical. Dapat nakasulat yan sa papel. Hindi pwede yung ganyan-ganyan lang na sabi-sabi lang. Hindi magpapatalo si Marcoleta dyan. Itatayo niya yung kanyang sarilang salita. Kahit minsan nakakalimutan niya. Hindi naman daw niya sinabi. Nakaka Diyos ko po. Natin ay yung coordinates or charts. Nagawa na natin yon noong 2009. Kaya, sorry, nalito ka rin. Malilito talaga tayo kung ulit-ulitin yan. Nalito na. Tragis na moljak na. Anak na kamote. Ito si Carpio. Sabi pa nga ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi nakadepende sa isang mapa ang karapatan sa West Philippine Sea. It has to be corrected. Oy, Marcoleta. Sabi dito, it has to be corrected, no? We have to clarify that that mapa is just an administrative requirement. Hindi yan essential to our right, to our sovereign right. Naka po, Justice Carpio, bakit mo naman ginanyan si Marcoleta? Paano na? Baka hindi na matuloy yung debate nyo pag ganyan. You have to clarify that. Mapa is just an administrative requirement. Hindi yan essential to our right, to our sovereign right. At ang paulit-ulit na pagkwestiyon sa West Philippine Sea tila paraan lamang umano para guluhin ang utak ng publiko. We won the lawfare. Law warfare, panalo tayo. Napatas natin, nasangayon sa UNCLOS, dahil tayo sa arbitral ruling. Dito tayo ngayon, ginigiba doon sa sinasabi mo, doon sa misinformation. The Chinese government. Aray ko po. Na-miss. Wala na. Soplak na talaga. Infinite Stream, awanan, naspakan. Wala na talaga. International Organization, tuta ng China, IHO, may Chinese name. Ng islet part ng Pilipinas, Rise of the Hebemian Rice. Makapropagandista. Ganun ba? Infinite? Delikado yan. Ngayon, ginigiba doon sa sinasabi mo, doon sa misinformation. The Chinese government is intensifying their counteraction. Yun. Siyempre kapag nakikita ng mga Chinese yan, na nag-aaway tayo dahil sa yan, matagal nang naitala na hinahanap ni Marcoleta na hanggang ngayon hindi niya matanggap na sinabi niyang i-give up. Nasabi niya, hindi yun ang konteksto ko, i-give up. Hindi ko naman sinabi eh. Hindi daw niya sinabi, pero recorded. Alak na kamote. Tragis. To counter our information campaign, amplifying our legal victory in 2016. At dahil atin ang Pag-asa Island, tuloy ang plano sa pagpapaunlad nito. Tama, atin ang West Philippine Sea. Atin ang Kalayaan Group Island. Marcoleta, ano na? Putragis. Actually, tinag ko si Marcoleta dito. Tinadya ko talaga. Ano na, Marcoleta? Anong masasabi mo dito? Ang Pangulo naman pinatututukan sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga proyektong pang-infrastruktura sa Kalayaan. Nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo. Sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng
airway. Para sa Jim Ayun, hindi mas maganda na naman. O, gawin nyo ng kwan. Di ba, plano nga nila, gawin tourist spot yan. Ay, nako, punta tayo dyan, Infinite Stream. Dalawin natin yan. Pag naging tourist spot na talaga yan, ako, puntahan natin yan. Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Alright, so yun na nga mga kakabsat. O, di ba, saan ka pa? Anak ng kamote, Marcoleta, soplak na. Hindi ko alam kung matutuloy pa mga kabsat. Ano sa tingin niyo, matutuloy pa ba? Yung debate, dito pa lang, wala na, soplak na. Wala na. Sa dami ng palusot ni Marcoleta, no? Nasabi niya, lagi niya sinasabi si Justice Carpio, sino pa ba? Maribal kay Justice Carpio, pati si Ping Lacson, mga manlilin lang. Putragis, baligtad. Kasi nasasaktan siya no? Nasasaktan siya pag sinasabihan siya manlilin lang. Kaya galit na galit siya kay Attorney Enzo Recto Saan ko nilin lang ang waganan siya? Waganan siya. Hindi niya matanggap, no? No? Anak ng kamote. Putragis to. Siya. So, yan nga mga kabsat, no? Nasoplak na naman si Marcoleta dito sa West Philippines. Hindi natin alam kung matutuloy pa yung debate nila. Pero, malay natin, who knows, next week, di ba? Kumasa na si si Associate Justice Carpio si Marcoleta sabi niya okay lang, basta kailangan walang limitation. Maestre, check mo nga sa website ng IHO, legit tuta na. Ikaw po, bakit naman? Naspak. Wait lang. Website ng IHO? Legit total yung alin, si Marcoleta ba? Natukoy mo? Yung International Hydrographic Organization tuta ng China. Yung mga Chinese name ng islet, part ng Philippine rice or Benjamin rice. Okay. So, ayun nga. Yan, sinasabi ni Kapsat Infinite nga basta to. Yung mga islet, yung malilit na mga islandlet. Baby island. Marami yan dito sa Zambales, islet. Pati sa Baler, marami mga islet dyan. Mga rocky islet. Ayun. Alright. Saan tayo? Next. Si Jimmy Bundok. Sino to? Si Defensor mamaya. Nako, si Magalog, si Mayor namin. Ito, may sinasabi. Hindi daw nila mapapayumpit si Sara. Tambak tayo ng kwanto. Tapos ito, resolution ng kwanto. Wait lang. Tubod na tayo. Kwan muna tayo. Kay Marcoleta muna tayo. Si attorney, sino yan? Asan na yan? Ito to, si attorney Carlo Ibanez. May putragi, sinoplak na naman niya dito. Ito, tungkol sa Comelec naman to, no? Ni Con. Wait lang. Check natin, baka meron siyang video. Bato at Bongo kasama sa common plan. Eka, Bam Aquino. Wala pa siyang ibang video, no? Okay. Daming ko na. Ito na, sige, ito na tayo. Ay, hindi. Mali. Sorry. Hindi yan. May shinare siya Ito. 11 hours ago, mga kabsat. Sinabi ni Attorney Carlo Ibanez to, mga kabsat. Comelec concludes its investigation on Senator Marcoleta's statements on contributions and expenditures over alleged discrepancy. Di ba? Sabi nga naman dito, basahin natin. Sabi ni Attorney Rockstar, Attorney Carlo Ibanez. Yan, ito na yung pinakamalaki. Ito na yung kwan. Okay, basa-basa tayo. So, may lumabas na balita na tapos na daw ang fact-finding investigation ng Comelec sa kaso ni Marcoleta. Matatandaan na sinabi ni Marcoleta sa kanyang sose na ang ginastos niya ay kanyang senatorial campaign ay sarili niyang pera. Wala daw siyang natanggap na campaign donations. Yun ang sinabi niya. Pero inamin niya sa isang interview na hindi daw totoo ang nailagay niya sa sose. So pagsisinungaling, perjury talaga. May mga natanggap daw siya na pera pero hindi lang niya inamin kasi
ayaw daw ipasabi ng mga donors niya. Ayun. Kaya pina-explain siya ng COMELEC. Ngayon, may lumabas na balita na tapos na daw ang investigation. Ang depensa daw ni Marcoleta nung natanggap niya ang campaign donor, hindi pa campaign period. Wow, advance. So wala daw siyang obligasyon na i-disclose ito. So, binanggit ko niya Panyera, na nasabi daw noon na considered kandidato lang siya during that campaign period. Tama ba ito? Ang sagot, mali. Sabi ni attorney Rockstar, maling-mali. Mali talaga. Ang Panyera Doctrine ay applicable lang for cases of premature campaigning. Yun pala, hindi ito applicable sa false declaration ng SOSE. Ala ka ta, Marcoleta. For the second time around, sinoplak ka at bukang dudurugin ka dito ni Attorney Rockstar. Basahin natin mismo ang sinabi ng Supreme Court sa Panyera versus COMELEC. Okay? Under Section 15 of Article number 9369, a person who files his certificate of candidacy shall only be considered as a candidate at the start of the campaign period for which he filed his certificate of candidacy. So meaning nag-file na. Thus, any person who files his certificate of candidacy is not yet a candidate at that time of filing and therefore cannot be held liable for premature campaigning. Ayun, uulitin ko cannot be held liable for premature campaigning. Tapos sabi niya premature pa daw. Nako po. Ang issue sa Panyera ay premature campaigning under Section 80 of the Omnibus Election Code. Ang tanong doon, pwede ka bang kasuhan ng premature campaigning kung nag-file ka na ng COC mo pero hindi pa campaign period? Sagot ng court ay hindi. Dahil sa virtue of Section 15 of Article Republic Act 9369, candidate ka lang legally sa start ng campaign period. Pero ito ang mahalagang punto, ang Panyera Doctrine ay tungkol sa liability ng premature campaigning. Hindi ito sa campaign finance disclosure. Hindi ito tungkol sa SOSE. Magkaibang legal framework. Nako po, nasilipan na naman talaga dito si Marcoleta. Awan manan. Nako po. Ano ba talaga ang batas sa SOSE? Section 14 ng Republic Act 7166. Ang malinaw, ito ang sabi ng batas tungkol sa SOSE. Nako po, Marcoleta, every candidate and treasurer of the political party shall within 30 days after the day of elections file in duplicate with the offices of the Commission of a fully true and itemized statement of all contributions, expenditures in connection with the election. Take note, all contributions, lahat ng kinontribute and expenditures in connection with the election. Umamin ka, di ba, sa isang interview. Meron kang mga donors. Walang nakasulat dyan na only those who received during campaign period. Ayan lang, wala. Walang sinabing ganon, Marcoleta. Nakapodurog ka na naman dito. Ang trigger ng SOSE obligasyon ay pagiging candidate at pagkakaroon ng contribution in connection with the election. Hindi sinabi ng batas na exempted ang donations na natanggap bago ang campaign period. Nako po, soplak na soplak. Pasok sa banga. Kung gagamitin natin ang Panyera Doctrine para sabihin na ang donations before campaign period ay outside the regulations, ibig sabihin, pwede kang mangolekta ng malaking halaga bago mag-campaign period. Gamitin ito for election preparation. Tapos sabihin mo, hindi pa ako candidate noon nung nakatanggap ako ng ganito, ganyan. At hindi mo kailangan i-declare, question mark, the defeat of constitutional policy of clean and honest election. Ang Panyera ay isang doctrine of timing of criminal liability for premature campaigning.
Hindi ito blanket or exemption sa lahat ng election laws bago ang campaign period. Ang sinasabi lang ng Supreme Court, hindi ka pa candidate for the purpose of premature campaigning liability until the start of the campaign period. Hindi sinabi ng court na exempted ka sa transparency requirement. Hindi sinabi na pwede hindi i-declare ang campaign contribution kung natanggap bago ang campaign period. Magkaibang usapan ang election offense sa election finance disclosure. Tama nga naman mga kabsat. Kung ang pera ay in connection with the election, sakop yan ng Section 14 ng RA 7166. Kaya kung ia-apply ang Paniero Doctrine dito para i-excuse ang non-disclosure ng campaign donation, that is stretching doctrine beyond its instant. Mali yun. Nakapaw! Paano nakalusot to? O, paano yan? Nakapaw. Malinaw na malinaw ang explanation. Ha? O, sa mga di nakakilala kay Attorney Rockstar, ito siya. Pakita ko lang sa inyo. O baka hindi nyo alam siya si Attorney Rockstar. Yung mahilig mag-bass guitar. Ito to. Ayan o. Siya yan. Tapos pag nagsishare siya ng mga reels niya, ganito siya. Si Attorney. O, sa mga bago na sa mga first time naka-follow kasi tayo kay Attorney. Wait lang. At saka musikero, di ba? Alam na naman natin. Si Maestro, musikero kaya. Wait lang. Ay, bakit nangyari? Refresh ulit. Nagloloko yung signal. Ba't kaya? Wait lang. Yung samples. Ah! Wait lang. Lapit na. Konti na lang. Konting push pa. Ito. Ito yung mga samples niya. Oh. Bato and Bongo kasama sa common plan. O, basi nga ito. I-play natin to. Ito si Attorney. Sabi ng ICC, Bato at Bongo kasama daw ni Duterte sa common plan. Ano ibig sabihin nito? Nag-release ang ICC ng document containing charges. Ito ay sinubmit ng Office of the Prosecution, dated ito February 13, 2026. Dito, pinangalanan ang mga tao na sinasabi na bahagi ng tinatawag na common plan. Kasama dito, Bato de la Rosa, Bongo, Vicente Danao Jr., Camilo Cascolan, Dante Geran, and Victor Vitaliano Aguirre at iba pa. Ang sabi ng prosecution, ang mga taong ito raw ay may malaking papel sa war on drugs ni Duterte. Sabi ng prosecution, at least between November 1, 2011 and March 2019, Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines through violent crimes, including murder. Ano ba ibig sabihin nito? Ang mga pangalang nabanggit ay ngayon bahagi na ng narrative ng prosecution. Kasama sila sa structure na ipinakita ng ICC prosecutor. Ang sinasabi nila ay hindi raw maaaring maisagawa ang widespread at systematic operation during the war on drugs kung walang mga taong may posisyon, kapangyarihan at impluwensya na tumutulong sa pagpatupad nito. Si Digong daw hindi niya kayang maisagawa ang crimes against humanity ng mag-isa. Kailangan niya ng network, machinery at mga taong nasa iba't ibang high-level positions. Tama. Ngayon, ang malaking tanong, ibig ba sabihin nito ay magkakaroon ng warrant laban sa mga pinangalanan as cohorts? Sa ngayon, wala pang balita about any arrest warrant laban sa kanila. Hindi pa sila formally named as respondents. Sa ICC, hindi automatic na dahil nabanggit ka ng prosecution ay may warrant ka na agad. Pero, realistically speaking lang, kapag isinama na ng prosecution ang mga tao bilang bahagi ng common plan, malinaw na sa tingin nila may sapat na ebidensya para magkaroon ng criminal liability ang mga taong ito. Kaya malaki ang chance na magsampa ng kaso laban sa mga ito. At kasunod na niyan, warrant of arrest. Ang tanong, kailan ba sila kakasuhan at kailan ni-issue ng warrant? At kung tutulong ba ang gobyerno natin na ipahuli sila tulad ng ginawa kay Digong? Kayo, ano tingin niyo? Salamat, Attorney.
Ako, ang tingin ko, kailangan nyo pakinggan ang mga kanta ng band kong Hey Moonshine. Yo! Follow us on Spotify and Facebook. O yan, sa mga di ba nakapalo kay attorney, follow nyo to si attorney Carlo Ibanez from Stat. Ang tawag sa kanya, attorney rockstar, di ba? Tapos pag may mga rally tungkol sa mga sa EDSA, diyan yung rally. Sila yung tumutugtog doon. Sila yung nakikita natin kapag nagra-rally tayo diyan sa EDSA. Alright. So, ayan, Ramsat, durog na naman si Marcoleta. Balik tayo kay Marcoleta. Talagang, paano ba yan, Marcoleta? Dinurog ka na naman ni Attorney Ibanez. Pero, nakakapagtaka lang mo. Hindi ba alam ito ni Comelec George Garcia? Napakagaling na attorney din yan, di ba? Kung tutusin, attorney yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Shout out, Jonas Benavides. PMP Pretty Page, sa Sarat Bagong Pasok. Shout out sa iyo. Jenny Ramos. Sino pa yung mga bagong pasok na wala kanina? Shout out sa iyo, Absat. So ito si Marcoleta, sinoplak na naman po ng NAMRIA nila. Sino to si Senator Butterfly? At saka si Justice Carpio. Sorry, Mabsat. Alright, so yun na nga. Lumakas yung volume ko dito sa Ayan. So, yan muna ang ating mga main topics, Mabsat. Dalawang yan. Let's go to our subtopic. Nako, naka 41 minutes tayo. 42 minutes. Ano oras na ba? 11:33. Ako po. Sige, tuloy natin to. Okay, countdown tayo. Again, shout out po, Mabsat ha. Maraming salamat. Like and subscribe po tayo, Mabsat. So, countdown tayo. Here we go.